Unsa man? Pray, ma'am. Sige, pray. Dapat mag-pray mo. Pala, unang pangkat. Dile. Uy. Una. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Tumayo daw, oy. Sa'yo na lang ako. Mahimso kalawas sa aming mabubuhay nga mga klase. Unta, pagulain mo sila sa ilang sala. Salalan sa mong Ginoong Kristo. Amen. Uy, kay ika. Minus niya pun. Ah. Sige na. Magandang hapon sa mga ating pagkakos sa Martin. Bo. Nalarawan ang isang masikal na bitin ang nakakatakot na gubat ng puno ng iba't ibang mga nilangkot. Ang gubat ay inatinig ng mga dawa. Nalalaki ang mga apoy na nagdudulot ng ilang hati at kalutan. At mga lamang may isang pinag-init, ang mga bulaklak ng kahoy ay nag-arasin ng kulay luksa na sumasalangin sa Pagnipan niyo kayo. ng maligiran. Ang gubat ay pinagman ng mga kapatid na hayop lang ng sirpi, Basilisco, Tina at Chikoy na nakabanta sa buhay sa mga maliligaw nito. Ang lugar nito ay malapit sa pinto ng kaharian ng Explain mo ito. mahalagang pangyayari. Index card. Index card. Ang ating lupan ng puno na tinig at masugal ang halaman. Na dalawa, pagbangkit ng mga puno at halaman sa gabat na nagdala ng kalungkutan ang pangalan. Katatlo, paglalarawan sa mga bangis na hayoy ng itira sa gabat na nagtutulot na tapos sa Sige lang ko. Apat, tanghalin tulad sa gubat ng kalupi sa kariyan ng kapatid na sumasagisal sa mga kalayan at pagkakataon. Tagpuan sa isang madilim at panganin na gubat. Ang kalasan dita. Dawag, laban ng mga laman na may tinig. Zipers. Isang uri ng puno ng kahoy na may mga paan na at mahiting na kulay. Higuera. Isang uri ng puno ng kahoy na malapad ng tawag ngayon. Isang uri ng makamagdal na aahas o kaliman. Pasilikon. Isang mga salamat na nilalang na may nakakamatay na lingay. Isang uri ng bangis na hayop na kumagaling ng amoy ng pagkakatay. Averno. Isang mitologikal na nagkakas sa bilog sa milyon o isang ilog sa na mag-mitologiya is nasabing may laso ng mga ara at mensahe. Ang kapanasal ay kita ng ingat sa paglalakbay sa mga lugar ng kala at mga namahalin. Dalawa. Ikalawa, ito ang mga konsumay na ilalahara ng isang taon sa gitna ng pagdiliman at ang kanis ng pagsisilbing simbolo ng mga hamon sa lugar ng kita.
ito ang kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan at kasamaan. At kung paano natin matatag at mag-iiwan sa bawat isang gagawin. Kabanata 2. Learn. Nahinaya lang. Tama na ta kabanata 3. Ano ko ba nang tatlo naman? Hinaya ba? Para dali ra mo mo. Kabanata 3 ra ko to. Ang binata sa puno ng higera. Naglalarawan ng isang binata. Nakagapo sa puno ng higera sa gitna ng isang mapagaw na siya. Siya ay tinuturing na isang Adonis sa kanyang kagwapuhan at kahangahangang pintig. Bagaman siya ay magandang lalaki, siya ay nakagapos at naghihirap dahil sa kalupitan at kasamaan ng mundo. Ang kalagayan ng lipunan kung saan ang kasamaan ay nakahari at kabutihan. Ang nakahari at kabutihan at katutuhan ng nasakpan. Ang binata ay masagisag sa kawalang katangan ang kanyang paghirap ay next. Mahalagang pangyayari. Ang binata ay nakagapong sa puno ng higera sa gitna ng gubat. Pangalawa, pinakilala ang kanyang anyo na tulad ni Adonis, makisig at maganda, ngunit ay naharap sa takot at paghihirap. Pangatlo, inilalarawan at ang kalagayan at ng lipunan kung saan ang kasamaan ay nangyari, habang ang kabutihan ay pinabangsa. Pang-apat, ang binata ay naglalahad ng kanyang paghihirap at pinanakit sa kapitan ng langit at mundo. Pang-lima, hinihingi ng binata ang hustisya mula sa Diyos laban sa kasamaan ng lipunan. Tauhan. Florante, ang binatang nakagapo sa puno ng higera. Siya ay sumisimbolo sa walang katarungan at paghihirap sa tulong ko sa Conde Adolfo Sabamar, ang kalaban na nagdulot ng kasamaan at kaguluhan sa Albania. Sumasagisag sa kasapiman at katiwalian. Haring Lanseo, hari na nabanggit na tila nawala sa pwesto, simbolo ng nagsirang kapangyarihan at justisya. Luke Briseo, ama ng binata na nawala dahil sa kasamaan, sumasagisag na sa nawalang justisya. Ito ay nagano sa isang mapanglalang gubat kung saan nakagapo si Durante sa puno ng higera. Simbolo ng isang lipunan na puno ng kadiliman at kasamaan. Para sa kitaan. Malungkot, tahimik o walang sadya. Higera, isang uri ng puno na madalas ginagamit sa simbolo ng kalungkutan. Adonis, isang tauhan mula sa Teolohiya na kilala sa kanyang kagwapuhan, nagiluhan, kasamaan o katagsilan, linggato, pagdurusa o kapighan, oreyadang nimpa, mga diwata o espiritu ng kasubatan, Hardias, mga halimaw na kumakatawan sa kasistiman at kasamaan, inanasa, inahangad o inalasan, mga aral at sinasabi. Ang kasamaan at kawalang katarungan ay naging dominante sa lipunan kapag ang kabutihan ay pinababayaan at hindi pinahalagaan. Pangalawa, ang kapangyarihan at yaman ay maaaring magdulot ng kasamaan kung ito ay gagamitin sa pansariling ng panginabangan at paghihirap sa iba.
Pangatlo, ang paghihirap ng isang inosente ay sumasalamin sa isang lipunan puno ng kapiwalian. At tanging ang pananampalataya at pag-asa sa Diyos ay natitira sa piligan sa gitna ng pag-akala. Sunod ba? Explanation. Ano naman na, explanation naman. Mama, maliit pa. Biya. Kasiyahan niya sa kanyang mga iniisip niya ang kanilang Durante ay dahil sa kanyang kalungkutan ay nagkakabibog. Ang dalawa, ang pagbonita ni Durante ay mga alaala sa kanyang pagmamahal ni Laura at nagsisilbi dahil ilaw niya. Atlo, ang kapwa ni Durante silaw ay nasa kanyang kaaway na si mga tauhan. Ito, mga tauhan. Si Erwin. Ikaw. Si Er maka. At inaala ni Laura ang minamahal ni Durante at nagsisilbing inspirasyon at alaala sa kasiyahan sa kabila ng mahirap ni Durante. Si Er man ka ha. Kundi ay ang kanilang Ada gini si Er padong ba? ang tagpuan ng kwento ay nasa buka ng isang iba. Dala salita. Mga kapit, anak ay hahanap ng mapilitan sa oras ng pangalan. Malubay, malubog, madadang lang ating pinagping, matindi, lungkot o nagdadalang ating guhit ay Gunita. alaala o pang-alaala. Magita, tira o pagtira. Manis, tapang, kansing, sinuan. Masayang palitan ang pagmamahalan. Mga aral at minsan. Ang mga alaala
ng minamahal ay maaaring magsilbing kalakasan at ilaw sa ilaw na matinding ang hirap sa naranasan. Malawa, ang nagturo sa kalungkutan ay bahagi ng buhay, lalo na sa pagmamahal. Kadalasan ay tila walang katungkarian sa mga reliyasyon. Tatlo, pagtitiwala sa mahal sa buhay ay mahalaga, ngunit ang takot ay pangamba ay maaaring pumira sa kalooban sa isang kayong nagmamahala ng nabis. Ang pusong sawi. Ang matinding paghihinagpis ni Florante dahil sa pagkakanulo ng kanyang minamahal na si Laura. Sa gitna ng kanyang pagkagapos ng isang puno ng kahoy, inuusal ni Florante ang kanyang sukit. Hinanakit at alaala ng pagmamahala nila ni Laura. Inala niya ang mahalab na pag-aalaga at pagmamahal na ipinakita ni Laura nung sila'y magkasama pa. Ngunit, ngayon, ang lahat ng mga alaala ay tila naglaho na. At si Laura ay sinuko na ang kanyang pag-ibig sa iba. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang pagtangis ni Florante na natiling sugatan at walang magawa kundi tanggapin ang kanyang masaklap na kapatid. Natako tayo sa mga mahalagang pangyayari. Una, ang matinding nagdadalamhati ni Florante habang natagapos at pinarurusahan sa gitna ng kagubatan. Pangalawa, ang pag-aalala ni Florante sa kanilang masasayang sandali at pagmamahal ni Laura kung paano siya inalagaan at pinurektahan ni Laura noon. Pangatlo, ang pagbabalik tanaw ni Florante sa mga pangakong binitawan ni Laura na ngayon ay tila sinira at napunta na sa natin na mga mahalagang tauhan sa kabanatang Si Florante ay pangunahing tauhan na naglusa at nagluluksa sa kanyang pagkakagapos at sa pagkawalaan ng pag-ibig ni Laura. Pangalawa, si Laura. Ang minamahal ni Florante na dati nagpakita ng tapat ng pagmamahal at pangangalaga, ngunit sa huli ay dinalikuran siya ni Florante. Pangatlo, si Cortea do. Bagaman hindi direktang nabanggit sa tula, siya ang dahilan ng pagkagapos ni Florante at hinalang baging minamahal ni Laura. Alamin naman natin ang tagpuan. Ang tagpuan ng kwento ay sa loob ng isang madilim at malungkot na kagubatan kung saan si Florante ay nakagapos sa isang punong kahoy. Ito ay simbolo ng kanyang kalungkutan at kawalan ng pagmasay. At ngayon, dadako naman tayo sa talasalitaan. Hinimatan. Pagkawala ng malay dahil sa matinding emosyon o sakit. Panigugo o matinding pagsisilos. Kapit ng lumpay. Matinding kalungkutan o paghihirap ng kalooban. Balotin, kulutin. Uri ng gamit o kasuotan na ginamit bilang proteksyon sa labanan. Siyasat. Mabusising pagsusuri o pag-ibig parang inisita. Turbante.
Isang uri ng panyo o tila na tinatali sa ulo. Apisin, magdusa o maghirap. Aruga, o pag-aalaga o pagbibigay ng atensyon. Ano lang po, maraming salamat.